ngayon para sa ating interview dito sa Statman on the Street. Kasama po natin si Sir. Lucas. So meron lamang po tayong isang question po. In support po ito sa 36 National Statistics Month. Dito sa DOTR, ang mandato namin is to deliver safe and efficient public transport sa mga kababayan natin. And bilang miyembro ng planning service, we rely on statistics and data para makapag-plano ng ating mga infrastruktura. Yung mga master plan natin, yung mga corridor studies, dito natin sinusukat kung saan nanggagaling yung mga kababayan natin, saan sila papunta, saan sila nakatira, gaano sila kadalas bumiyahe, lahat ng mga travel patterns and travel preferences, even tourism data, relevant din sa amin kasi doon tayo kumukuha ng, nakakapag-identify kung saan tayo magtatayo ng port, ng airport, ng riles, ng bus line. At in turn, itong mga master plan, pag naging proyekto na po sila, doon nakakaramdam ng benepisyo ang mga kababayan natin through the transport projects at kahit pa paano nababawasan yung, nade-develop yung economy, nababawasan yung kahirapan. Ang statistics ay mahalaga, no? Hindi man siya nakakain directly, no? Hindi siya gut issue, pero meron tayong mga systemic problem na nangangailangan ng mga systemic solution, ng mga systemic planning, and without statistics, hindi natin masusukat kung epektibo ba yung ginagawa natin, no? And we'll be right back. Bye-bye! Hi everyone! Nandito po ulit tayo ngayon sa Department of Transportation at meron ulit tayong kasama dito for our Statman on the Street interview. Salamat AJ sa tanong, no? And thank you sa pagbisita sa Department of Transportation. Kasi pagdating sa konsepto ng transportasyon, statistics may sound a bit technical, but actually we use it every day. And in terms of transportation, it would be nice if we could provide an open data statistics, no? So ito yung mga usually ginagamit ng, kasi marami sa amin mga pumupunta na mga estudyante or mga researchers kung saan naghahanap sila ng data na mas maigi sana kung may papakita natin to sa publiko. I believe si PSA meron yata kayong open data, no? So it would be nice to have this in the transportation sector as well. Yung mga naghahanap, let's say, yung mga passenger transit o yung mga passenger statistics na usually ginagamit natin sa mga studies, and madalas din natin ginagamit sa master plan pagdating sa improvement ng infrastructure or say yung pagdagdag ng bago ng tren, ng additional stops ng mga buses, or pag-decide natin kung saan tayo maglalagay ng mga additional route pagdating sa LTFRB, no? So, yun lang. Kung mas maintindihan ng tao sa context on a passenger level, mas ma-appreciate nila kung gaano kahalaga yung data. Okay, so tama nga, I agree, no? So kung mas magsisimula kasi ang knowledge kung accessible yung information. True. So kung may bibigay sana natin sa kanila kung magiging mas accessible at magiging normal sa mga tao, sa mga estudyante, sa mga researchers, at lagi nila nakikita, matutulungan din hindi lang in terms of sa transportation or sa government side, no? Mabibigyan din natin ng chance yung other stakeholders na to take part sa sa study pagdating sa government. Statistics treasure. I would say treasure. Kasi without the numbers and the data, wala tayong pwedeng gamitin na pang-measure ng kung anong pwede natin magawa in the future.
Okay, that's all. Eds, thank you so much. Salamat. And we will be right back. Bye! Hi! Andito ulit tayo ngayon sa Department of Transportation at para naman muli mag-conduct ng Statman on the Street interview at kasama natin ngayon si Miss April. Hello. Okay, Miss April. Well, for me kasi, yung, di ba, statistics is used to, parang tool siya to analyze, to collect data, and then from there, makakagawa tayong mga informed decisions. So, by using statistics, with regards to poverty, okay, so from there, malalaman natin, makukuha natin, ano ba yung pinaka-root cause ng poverty? Ano yung pinagmumulan niya? And then, like for example, underemployment ba? Unemployment ba? Lack of education ba? And then from there siguro, dun pwedeng pumasok yung intervention ng government natin. Kung ano yung gagawin niyang programs, mga policies natin to ease the poverty. Like, saan siya papasok, saan siya tutulong, ano yung gagawin niyang mga programa, mga polisiya na pwedeng makatulong para maibsan yung kahirapan. Okay, I For- agree po Ma'am April na nagsisimula yun sa figures or sa data para Yes. makapag-graph tayo ng effective program and policies. Yes, and Okay. decisions there. Yes, ma'am. Well, sa akin siguro parang interpretation. So, statistics used to interpret data and paano magagamit yung data na yon to solve a problem. Di ba, nung mga bata tayo, parang nag-umpisa tayo sa pag-analyze ng mga problema, state of problem, parang gano'n. And then from there, dun sa nakuha mong problem, ano yung magiging solusyon mo? And ano yung magiging effect nitong solusyon na naiisip mo dun sa problema na yun. Okay. Thank you so much po Ma'am April. You're welcome. At magbabalik po muli ang Statman on the Street. Bye-bye! So, ilingid pa sa ating kaalaman, meron pa tayong FB, Facebook, nakikita ko pa doon, may website pa kayo doon, may link, ano. So, nasusundan ko. Doon pa sa iba't ibang sangay ng gobyerno, nakikita ko po kung paano ninyo ilahad sa social media ang inyong intention. So, napakaganda po noon para sa kaalaman, dagdag kaalaman ng mga empleyadong gobyerno kung saan hindi po masyadong natututukan po sa ngayon dahil ang mga empleyado po kasi ay abala sa kanya-kanyang araw-araw na gawain sa isang opisina o tungkol sa isang gobyerno, sa sangay ng isang gobyerno. So, yun po, sa social media po, napakaganda po ng isang paraan para po magparating ng isang information sa mga sambayan nating Pilipino. Okay po. I agree po Sir John na malaki po ang itutulong ng paggamit ng mga social media platforms para ma-relate din po natin sa public at paano nila mas maintindihan ang statistics. Kung sa akin, ang statistic po ay isang replika. Isang replika ng isang kasalukuyang nangyayari sa atin ngayong lipunan.
Nagbabalik po muli tayo ngayon dito sa Department of Transportation para magsagawa muli ng Statman on the Street interview. At kasama ko ngayon si Ms. Murphy. Hi, good afternoon. As a planner, by profession, I know that statistics or data per se is the foundation of knowledge. Thus, in any plans, just like what we've mentioned, the Philippine is crafting the Philippine Development Plans, which composes strategies on how, for example, to elevate poverty and a lot of the issues of the Philippines as of this moment. Thus, we use data, for example, of course, to assess what are the gaps, what are the issues, what do people need, and so on and so forth. Again, our government is driving now for data-driven and evidence-based planning. Thus, again, just like what I've mentioned, we could use data in order for us to fully understand what is happening on the ground. There is always a basis for everything. Statistics is the foundation of the basis and references in crafting strategies, again, to elevate poverty, for example, nowadays, to address flood and so on and so forth. So we cannot develop plans, or we cannot craft our strategies without statistics or without data. Okay, and I agree naman din po with Ms. Murphy na talagang stable basis po ang statistics or ang data nito sa pagka-craft ng mga policies and programs para sa ating society. Statistics, maybe as I would say, it's facts. Just like what I've mentioned, numbers don't lie unless you manipulate them. But numbers don't lie. We have to use numbers for evidence-based and data-driven planning in order for us to achieve the objectives of each sector. Kumbaga. Okay, thank you so much po, Ms. Salamat. Murphy. At muli Thank magbabalik you. po ang Statman on the Street. Bye-bye! Thank you. Hi, we're back again dito sa Department of Transportation para magsagawa muli ng Statman on the Street interview. At kasama ko ngayon si Sir Edgar. Ay, Ayan. technically kasi ang statistics mahalaga yan especially with the gathering of data. Katulad ng sinasabi mo yung sa kahirapan. Kumbaga, kung meron kang data na gagamitin para sa statistics, kumbaga malalaman mo kung aling part ng populasyon natin ang kumbaga dumadanas ng kahirapan o kung sino nagiging nasa middle or nasa upper class, para at least kung yung gobyerno natin matutukang mabuti kung aling part ng population natin yung talagang nangangailangan ng tulong. Hindi man lang sabihin natin kung sakaling kung sa Mindanao man yan, Visayas or Luzon, at least kumbaga meron kang tinitignang datos para at least magampanan nila or matutukan nila yung mga talagang dapat na tulungan. Ganun. Okay, I agree naman po with this, Mr. Edgar. Sa akin kasi statistics parang ano siya kumbaga di ba collection of data ang statistics na nag-given na yung isang dato is bibigyan mo ng interpretasyon para at least maging isang kasangkapan para tulungan ang isang organisasyon para makita ang tunay na kumbaga pangyayari, tunay na kalagayan. Yun yung statistics sa akin. Okay, para po kay Sir Edgar, ang statistics ay kumbaga collection of data na nagiging image kung ano talaga yung realidad Oo. sa ating Para lipunan. ma-interpretas mo kung ano yung mga dapat na pinag-aaralan natin. Yun. Okay, Sir Edgar, maraming salamat po sa Thank you. pagkakataong ito. At muli magbabalik tayo sa Statman on the Street. Bye!
andito po muli tayo ngayon sa Department of Transportation para magsagawa ng Statman on the Street interview. At kasama po natin ngayon si Miss EJ. Miss EJ, one question lang po. Since ang hawak ko sa department ay fuel consumption, so madalas nag-monitor ako ng fuel prices and then yung distance covered ng mga drivers during their trips. Yun po. So, ganun nga talaga kalawak ang statistics. Ultimong sa maliit na detalye ng fuel, nagagamit din ng mga datos pagdating sa decision making. Information kasi yung statistics, nandun yung data na pwede mong magamit sa trabaho, like sa akin, kung gusto kong i-monitor kung gaano kalayo ang mararating ng isang karga ng sasakyan. So, makikita ko doon. Okay, maraming salamat po Miss EJ at muli magbabalik po ang Statman on the Street. Bye-bye! Hi guys! Andito po muli tayo ngayon sa Department of Transportation para magsagawa muli ng Statman on the Street interview at kasama natin ngayon si Miss Army. Mas mapapadaling, mapaintindi sa ating mga kapwa o yung mga ordinaryong mamamayan ang language ng statistics kung ipapaunawa natin sa kanila sa lengguwahe na naiintindihan nila. Kumbaga, we will preach not on the level of using highfalutin words, but we have to adjust to the audience, to the people, to the level of how they would understand that statistics could be merely an ordinary language used by these people na hindi talaga specific na mathematical na kumbaga parang outside of this world na kung pwedeng kagaya ng pag-approach nyo sa akin na kumbaga pwedeng katakutan ko ang statistics. Pero if we would infer as to the statistical data, dito natin makikita at maiintindihan na maski yung representative ng pangkalahatan para mas maaaral ng Philippine Statistics Authority ang mga komunidad, yung pag-aaral kung paano i-represent yung nasa mas mababang level. Makikita natin na magagamit natin yung mga bilang, yung numero, kung paano sila gumalaw sa kanilang kultura, sa kanilang komunidad, sa kanilang pang-araw-araw na gawain. May isang philosopher nga po, di po ba? Ang sabi niya, yung mundo ay purely based on numbers. May mga philosophers din, sabi nila, yung ang mundo ay nabubuo ng tubig. Meron ding philosopher, sabi niya, ang pinanggalingan ng lahat ay numero. Okay, ang statistics ay number. Thank you so much po Ma'am Army at muli magbabalik ang Statman on the Street. Bye-bye!